Si Kaya ay isang batang babae na nakatira sa makabagong Japan na tila isang ordinaryong batang nag-aaral sa kindergarten. Ngunit sa katotohanan, siya ay hindi katulad ng mga bata sa kanyang edad, dahil mayroon siyang kakayahang makita ang mga supernatural na nilalang na umiiral sa paligid nila. Palagi siyang itinuturing na isang problemadong bata na laging nagdudulot ng gulo at maraming guro sa paaralan ang umalis dahil hindi nila kayang harapin ang kanyang mga theatrics. Sa wakas, kumuha ang kindergarten ng bagong guro na si Chai na tila nasa sabik sa kanyang trabaho, ngunit wala siyang ideya na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay pagkatapos niyang makasangkot kay Kaya. Ilang linggo nang nagsimula si Chai magtrabaho, at tulad ng anumang ibang araw, sa maagang tanghali, pinapayagan ang mga bata na maglaro sa labas upang makakuha ng kinakailangang ehersisyo. Habang ang ilan sa mga bata ay naglalaro sa pangpang, isang supernatural na nilalang ang nabagabag at itinulak ang isa sa mga bata mula sa pangpang na may layuning masaktan ito ng malubha. Buti na lang at hindi masyadong nasaktan ang bata nang magsimula siyang umiyak at nakakuha ng atensyon ni Chai. Agad niyang kinuha ang bata at dinala pabalik sa loob kung saan nilagyan niya ito ng yelo sa ulo. Mukhang medyo nababahala si Chai at sinabi sa isa pang guro na baka dapat nilang limitahan ang mga bata sa paglalaro sa swing, dahil ito na ang ikalimang insidente ng pinsala sa swing ngayong linggo. Sinabi ng guro na may asul na buhok na mag-relax siya dahil talagang magkakaroon ng mga gasgas at sugat ang mga bata habang naglalaro sa labas at hindi ito malaking bagay. Hindi ganap na nasiyahan si Chai doon, pero bago pa siya makapag-argumento, narinig niya ang mga boses mula sa playground at agad na nagmadali upang tingnan kung ayos lang ang lahat. Isang grupo ng mga bata ang agad na tumakbo papunta sa kanya at sinabi na muling nakipag-away si Kaya sa isa sa mga estudyante. Nalaman na isa sa mga batang lalaki ang gustong maglaro sa swing sunod, pero hamarang si Kaya sa harap niya at sinabi na hindi niya papayagang makasakay ang bata sa swing. Sinasabi ng bata na siya na ang susunod dahil siya ang naghihintay sa pila, pero tinitigan siya ni Kaya ng walang emosyon, sinasabing wala siyang pakialam sa lahat ng iyon at kahit ano paman, hindi niya papayagang makasakay muli ang bata sa swings. Agad na nakialam si Chai, sinabihan si Kaya na lumayo dahil hindi siya pwedeng mag-imbak ng espasyo at sabihan ang kanyang mga kaibigan na hindi sila pwedeng maglaro sa swing. Si Kaya ay nagmukmak at tumingin sa ibaba, habang pinag-uusapan ng ibang guro kung paano inatasan si Chai na personal na alagaan si Kaya dahil siya ang problemadong bata ng grupo, at nagtataka sila kung kakayanin niya ito, dahil ang huling dalawang guro ay umalis sa trabaho. Dahan-daang hinawakan ni Chai ang kanyang mukha at sinabi na huwag siyang lumingon at subukang intindihin ang sinasabi niya, pero agad na tumakbo palayo si Kaya, iniiwasan ang anumang sagupaan. Nagtataka si Chai kung kailan niya ba talaga mahahawakan ng maayos si Kaya, pero nagpasya siyang hindi siya basta-basta susuko at hinabol siya. Samantala, napagtanto ng bata na ang duyan ay sa wakas ay malaya na para laruin niya. Mabilis siyang umupo sa duyan at sinubukang sabihan ang kanyang kaibigan na itulak siya. Bigla, isang madilim na anino ang lumitaw sa likod niya at nagsimulang dahan-daang itulak siya. Tumatawa ang bata at humihiling na itulak siya ng mas mataas, habang biglang ipinapakita ng anino ang tunay nitong intensyon at itinulak ang bata ng napakataas. Ang tawa ng bata ay naging purong takot nang sa wakas ay napagtanto niyang walang nagtutulak sa kanya habang unti-unting nahahayag ang anino. Nagmakaawa ang bata sa anino na tigilan na siya sa pag-ugoy dahil tapos na siya sa paglalaro, pero hindi nakinig ang anino at sinimulang itulak siya ng mas mataas hanggat maaari. Nagsimulang umiyak ang bata, nagmamakaawa sa sinuman na tulungan siya, natatakot na mahuhulog siya mula sa duyan. Nang malapit nang itulak siya ng anino mula sa mataas na swing, nakialam si Kaya at hinawakan ang mga kadena ng swing ng buong lakas, pinigilan ito ng biglaan, dahilan upang mahulog ang bata mula sa upuan. Dahil kay Kaya, ang batang lalaki ay nahulog lamang mula sa maikling distansya at hindi nasaktan, ngunit nang tumingin siya pataas, nakita niya si Kaya na nakatitig sa kanya ng masama habang sinasabi nitong lumayo siya, dahil siya na ang may pagkakataong maglaro. Galit na tinanong ng bata kung siya ba ang nagtulak sa kanya sa swing at tinawag siyang masama dahil sa sobrang pagtulak sa kanya, sinasabing maaari siyang masaktan ng malubha. Ngunit tila hindi naman nagmamalasakit si Kaya habang tumatalon siya sa pangpang at inuutusan ang anino na itulak siya. Bigla na lang umuugoy si Kaya sa pangpang, mas mataas at mas mataas sa bawat pag-ikot,
At doon napagtanto ng batang lalaki na mayroong seryosong mali dahil wala namang anuman sa likod niya. Kaya paano siya naitatulak? Patuloy na tumataas si Kaya, ngunit sinabi niya sa anino na itulak pa siya ng mas mataas. Biglang may mga batik na parang kamay na lumitaw sa kanyang likod habang siya ay itinataas sa langit. Lumabas na mali ang lahat ng mga guro, na iniisip na nahuhulog ang mga bata sa swings dahil sa kanilang sariling kapabayaan o dahil sa ilang mga pasaway, dahil ang sanhi ng mga aksidente ay hindi kahit kabilang sa mundong ito. Ang halimaw na nilalang ay kabilang sa ilalim ng mundo na naghihintay sa mga batang damapo sa pangpang upang itulak ang bata mula sa pangpang diretso sa kanyang nakabukas na bibig. Ngunit sa pagkakataong ito, sobrang malas ng espiritu dahil sa pagkakataong ito. Nakuha nito si Kaya mismo, na isa sa mga pinakamakapangyarihang psychic. Sa sandaling itinulak siya mula sa duyan papasok sa bibig ng demonyo, agad niyang kinerba ang kanyang mga kamay sa kamao at pinagsasampal ang demonyo, ganap na winasak ito. Pagkatapos madurog ang espiritu, agad na naging hindi gaanong mapanganib ang paligid at iniunat ni Kaya ang kanyang braso patungo sa bata, tinatanong kung gusto na ba niyang maglaro sa swing ngayon. Ngunit ang bata ay parang takot at tumatakbo palayo, sinasabing weird si Kaya at natatakot siya rito. Malungkot na bumalik si Kaya sa duyan, tahimik na sinasabi na hindi siya weird at gusto lang niyang maging ligtas siya. Hindi niya alam, nakita ni Chai ang lahat ng nangyari. Habang nakatayo siya roon na takot, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, ilang araw ang lumipas mula sa insidenteng iyon, ng isang umaga, nakatanggap ng tawag si Ms. Zhou mula sa isa sa mga magulang na ang kanilang anak ay nagkaroon ng lagnat at hindi makakapag-aral sa paaralan ng ilang araw. Sinabi ni Ms. Zhou kay Chai tungkol dito, at nagtataka siya kung baka ito ay isang malubhang kaso ng karaniwang sipon, nang bigla siyang makarinig ng maraming sigawan at tumakbo papasok upang makita sina Kaya at isang ibang batang babae na nag-aaway sa isang libro. Kinuha ni Chai ang libro at sinubukang hilahin ito mula kay Kaya. Sinasabihan siyang hayaang basahin din ito ng iba, pero hinawakan ito ni Kaya, parang kuhol, at tumangging bitawan. Ang ibang babae ay hindi na nakatiis at umalis, sinasabihan si Kaya na isa siyang masamang tao at hindi na siya kaibigan. Pagod na pagod, humarap si Chai kay Kaya, tinatanong kung talagang gusto niyang basahin ang librong iyon, ngunit sa kanyang gulat, wala na si Kaya, at nakahiga ang libro sa sahig. Nagbuntong hininga siya, sinabihan si Ms. Zhou na wala siyang ideya kung paano basahin ang isip ni Kaya, pero sinabi ni Ms. Zhou na huwag masyadong mag-alala, dahil sa yugtong ito, ang ilan sa mga bata ay medyo malupit, at kadalasang lumilipas din ito sa paglipas ng panahon. Kinuha ni Chai ang libro, nagtataka kung talagang ganoon ka-simple ang paliwanag, at napagtanto na tahimik na ang mga bagay-bagay mula nang mangyari ang insidente sa duyan. Naalala niya kung paano inasikaso ni Kaya ang halimaw na iyon, at napagtanto niyang wala nang kahit isang pagkakataon na may batang nasaktan sa Pangay mula noong araw na iyon. Nagtataka siya kung ang mga aksidente ay dahil sa presensya ng halimaw, at kung alam na ni Kaya iyon, pero itinaboy niya ang kaisipang iyon at pinakalma ang sarili na ang mga nakita niya ay mga guni-guni lamang dahil sa kanyang pagod at wala ng iba. Pinapaniwalaan niya ang sarili na ang kanyang mga mata ay naglalaro sa kanya, at walang ganitong mga halimaw o demonyo sa mundong ito. Binuksan niya ang aklat sa kanyang kamay, ngunit natuklasan niyang may tape si Kaya sa isa sa mga pahina upang hindi ito mabuksan. Nagtataka siya kung bakit may gagawa nito, pero hindi niya alam na ang batang wala ngayon dahil sa lagnat ay nagbabasa ng librong ito noong nakaraang araw, at may lumabas mula sa libro at inatake siya nang makarating siya sa pahinang ito. Nagpa siya si Chai na subukang hanapin si Kaya, pero nang buksan niya ang isa sa mga silid, nakita niya si Kaya na nakaupo sa isang mesa na may hawak na libro at naglalagay ng tape sa maraming pahina. Sinabi ni Chai na tumigil siya, pero mabilis na nagsimula si Kaya na idikit ang mga tape ng kasing bilis ng makakaya niya. Sa wakas, napigilan din siya ni Chai at inutusan siyang dalhin ang bawat libro na nailagyan na niya ng tape hanggang ngayon. Kaya na may pag-aalinlangan ay nagdala ng maraming nakatape na mga libro, at sinabi kay Chai na huwag buksan ang mga librong ito. Nalilito si Chai dito at tinanong kung bakit hindi ito dapat buksan, pero hindi sumagot si Kaya at tumakbo na lang, pagod na pagod. Nagtataka si Chai kung kailan niya ba mauunawaan ang batang ito bago bumalik sa trabaho. Dumating ang oras lahat ng mga bata ay umuwi kasama ang kanilang mga magulang,
At umupo muli si Chai sa mesa na may dalang mga aklat na tinape ni Kaya. Nagsisimula na siyang tanggalin ang mga tape, nang maalala niya ang mga salita ni Kaya tungkol sa hindi pagbubukas ng mga libro. Chai, gayunpaman, ay nagpasya na baliwalain ito at nagsimulang tanggalin ang mga tape sa mga libro. Ang unang librong tinanggal niya sa tape ay isang masayang munting playbook, at nagpasya siyang tingnan ito para sa nostalgia. Nang sa wakas ay dumating siya sa pahina na dating tinape ni Kaya, may lumabas na napakadilim at nakakatakot mula rito. Ibinato ni Chai ang mga libro, natatakot para sa kanyang buhay, habang nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit hindi pa tapos ang kanyang mga bangungot. Isang madilim na espiritu ang lumabas mula sa pahina na may nakatikip na mukha at nagsimulang lumakad patungo kay Chai, na sobrang takot na hindi makagalaw mula sa kanyang pwesto, tahimik na sumisigaw habang walang boses na lumalabas mula sa kanyang lalamunan. Ang madilim na nilalang ay mabilis na lumapit sa kanya at ipinakita ang kanyang demonyong mukha, ngunit bago siya makapag-atake, biglang sumulpot si Kaya mula sa wala at pinagsample ang halimaw sa ulo gamit ang isa sa mga libro. Nahihirapan si Chai na makahanap ng boses habang unti-unting nawawala ang espiritu sa silid habang sinasabi ni Kaya na ito ang dahilan kung bakit sinabi niyang huwag itong buksan. Tumingin si Chai sa kanya nang hindi makapaniwala at tinanong kung alam na ba niya na mangyayari ito kung bubuksan ang libro at tumango si Kaya bilang pagsang-ayon. Napagtanto ni Chai na tama ang kanyang hinala at hindi siya niloko ng kanyang mga mata. Sinusubukan ni Kaya ng buong makakaya niyang protektahan ang bawat bata sa kindergarten na ito mula sa mga halimaw na ito. Tinanong niya si Kaya, kailan ito nagsimula. Bago makasagot si Kaya, may isa pang manggagawa sa paaralan na nagsabi kay Kaya na bumalik sa silid hintayan dahil abala si Chai ngayon. Bago umalis, itinuro ni Kaya ang ibang mga libro at sinabi sa kanya na lahat ng mga librong iyon ay nahawahan ng parehong multo. Nang marinig ito, nagpasya si Chai na huwag magpaka-imbesel at lihim na itinapon ito. Pero ang pinakamagandang lugar na mahanap ng ganitong kamangmangaan para itago ang mga libro ay sa harap ng gate ng paaralan na kitang-kita ng lahat. Sa loob ng 5 minuto, nakuha ng punong guro ang tumpok ng mga libro, na hindi makatiis sa sobrang pag-aaksaya at nagpasya na ihandog na lang ang mga ito sa isang tindahan ng libro. Kinabukasan, naghahanda si Kaya na umalis papuntang paaralan kasama ang kanyang tatay, na nagrereklamo tungkol sa bigat ng kanyang ulo. Tumangala si Kaya sa kanya, napagtanto na isang demonyo ang nagpapabigat sa kanya sa buong panahong ito. Hinawakan lang niya ang kanyang ulo na nagwasak sa halimaw, at agad na bumuti ang pakiramdam ng kanyang ama. Sa daan papuntang paaralan, napansin ni Kaya ang napakaraming halimaw na nilalang, naghahanap ng mga biktima upang pahirapan, ngunit hindi niya sila pinansin at nakarating siya sa paaralan. Sa unang oras pa lang, isa sa mga lalaki ang naipit sa isa sa mga cubicle ng banyo, sumisigaw at umiiyak ng tulong, hanggang si Chai ang nagligtas sa kanya, para hindi magkaproblema. Isinasara niya ang cubicle para sa mga pag-aayos, at sinabihan ang lahat na lumayo sa cubicle. Binabantayan ni Kaya ang stall nang may isa sa mga babae ang nagmamadali papasok, sinasabing wala ng ibang bakanteng stall. Sinabi ni Kaya sa kanya na hindi niya pwedeng gamitin iyon, pero hindi siya pinansin ng babae at nagmadali papasok. Pagkatapos niyang matapos, sinubukan niyang buksan ang pinto at napagtanto niyang talagang natrap siya sa loob. Tumawag siya at nagmamakaawa na may tumulong sa kanya. Pero walang dumating, habang may halimaw na lumilitaw sa likod niya, handang lamunin siya, sa kabutihang palad para sa kanya. Binuksan ni Kaya ang pinto sa huling sandali, at sinabi sa kanya na tumakbo palayo ngayon din. Nang umalis siya, pumasok si Kaya at itinulak ang halimaw pabalik sa inidoro, at in-flush ito pababa sa kailaliman ng impyerno, kung saan ito nagmula. Sa kasamaang palad, dumating si Ms. So sa mga sandaling iyon, at para sa kanya, mukhang nagdulot ng kaguluhan si Kaya. Sinimulan siyang pag-alitan, tinatanong kung bakit niya ginawa ito. Pero hindi nagsasalita si Kaya, natatakot na kung sasabihin niya ang totoo, baka tawagin pa siyang baliw at pagtawanan siya. Buti na lang, dumating si Chai sa huling sandali at sinabi kay Ms. So na siya pala ang may kasalanan, dahil sinubukan niyang ayusin ito pero sa halip ay nasira pa niya. Nakapagpataw ito sa kanya ng parusa na linisin ang banyo. Nagulat si Kaya at tinanong kung bakit siya nagtakip para sa kanya,
At lalo pang nagulat si Kaya nang sabihin ni Chai na naniniwala siya kay Kaya at alam niyang sinusubukan nitong protektahan ang ibang mga bata. Kaya naman gagampanan ni Chai ang kanyang bahagi at paprotektahan si Kaya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may umamin sa mga pagsisikap ni Kaya. Noong mga sandaling iyon, dumating din ang batang babae na naipit sa Cub-Eta at sinubukang humingi ng tawad. Noong una, naiinis si Kaya, pero nang magpasalamat ang babae sa kanya para sa tulong at muling humingi ng tawad, pinatawad din siya ni Kaya. Nang gabing iyon, umuwi siya kasama ang kanyang ama at agad na nagmadaling umakyat upang makita ang kanyang ina. Pero nang binuksan niya ito, nakita niya lamang ang nakamamatay na multo na pumipigil sa kanya na makapasok sa silid. Malungkot at talo, bumalik si Kaya sa ibaba, alam na kahit gaano siya kalakas, ang tanging tao na hindi niya matutulungan ay ang kanyang sariling ina, dahil ang demonyo na may kontrol sa kanya ay masyadong malakas kahit para kay Kaya. Lumipas ang ilang araw nang walang insidente, ngunit pagkatapos ay may bagong estudyanteng sumali sa kanilang grupo at bawat araw kapag natutunan nila ang mga patakaran kung paano maglakad sa kalsada, dumadaan sila sa maraming bahay, at ang bagong batang babae na si Soko ay makikita ang isang tao o isang bagay na nakasilip sa kanya mula sa likod ng mga kurtina. Tahimik lang siya sa loob ng ilang araw tuwing nakikita niya ito, pero unti-unti siyang natatakot ng labis, hanggang sa sinabi na niya sa kanyang mga kaklase na nakikita niya ang mga multo at alam niyang may multo na nakatira sa bahay na iyon. Isang grupo ng mga lalaki ang nagsimulang mang-asar sa kanya, sinasabing nagsisinungaling siya at nagkukwento ng mga alamat dahil hindi naman daw umiiral ang mga multo. Pero hindi si Soko ang tipo ng tao na nagpapatalo, kaya pinagsasampal niya ang batang iyon, na nagdulot sa kanya na tumakbo palayo. Narinig ni Kaya ang lahat ng ito at humanga siya sa babae. Lumapit siya sa kanya at sinabi na ang galing-galing niya dahil lumalaban siya para sa sarili niya. Namumula si Soko dahil ang lahat ng mga batang ito ay naiinggit lang dahil hindi nila ito nakikita, at dahil hindi nila ito nakikita ay hindi ibig sabihin na hindi ito umiiral. Kaya ay sa wakas nakaramdam na nakatagpo siya ng isang tao na makakaintindi sa kanya, at inamin na kahit siya ay nakakakita ng mga multo. Nabigla si Soko at tinanong kung bakit hindi niya sinabi kaninuman. Pero umiling si Kaya at sinabing sinubukan niyang sabihin sa mga tao, pero akala nila lahat na siya'y baliw at pinagtawanan siya dahil sa palagi niyang pagsisinungaling. Sinabi ni Soko na huwag siyang magpaapekto at dapat lang niyang ipakita sa mga nambabash na hindi siya apektado. Umiti si Kaya, masaya na baka makahanap na siya ng tunay na kaibigan. Sinabi ni Soko sa kanya na baka kung makakita sila ng multo at ipakita ito sa lahat, hindi na nila kailangang pagdudahan pa na talagang umiiral ang mga multo sa totoong buhay. Kinabukasan, habang nag-eensayo sila sa daan, hinawakan ni Soko ang mga kamay ni Kaya at sinabi sa kanya na sa susunod na kanto ay may isang bahay, at kailangan nilang tingnan ang itaas na bintana ng bahay kung saan makikita niya ang multo na nagtatago sa likod ng kurtina. Tumango si Kaya, pero habang lumiliko sila sa susunod na kanto, wala silang ideya na sinusundan na sila ng isang demonial na anino. Sa tamang pagkakataon nang tumingin sila sa unang palapag ng bahay, pareho nilang nakita ang isang entidad na nagtatago sa likod ng mga kurtina, pero napansin ni Kaya na hindi tumutugon si Soko sa multo, na biglang lumitaw sa harapan nila. Ang demonyo ay nagsimulang sumigaw kay Soko na huwag siyang titigan, pero halatang hindi pa ito nakikita ni Soko. Nagpasya si Kaya na ayusin ito, at winasak ito ng isang suntok. Nabigla si Soko sa biglang galaw, pero wala pa ring ideya kung ano ang nangyari, habang tinatanong ni Kaya kung okay siya. Sa kanyang gulat, nang muling tumingin si Kaya sa bintana, nakita niyang nandoon pa rin ang bagay, nakatingin sa kanila mula sa bintana. Napansin na wala sina Kaya at Soko sa grupo, binalikan ni Chai ang kanyang mga hakbang at tinanong sila kung bakit sila nakatayo sa gitna ng kalsada. Itinuro lang ni Kaya ang bintana at sinabi kay Chai na nawasak na niya ang multo, pero nandoon pa rin ang bagay sa bintana. Sinundan ni Chai ang daliri nito at nanlumo siya nang makita ang isang mata na nakatitig sa kanya mula sa bintana. Nagsimula siyang magpawis ng malamig nang mapagtanto niyang may mali at humingi ng tulong. Kinabukasan, hindi talaga nauunawaan ni Kaya at Soko ang bigat ng sitwasyon. Habang masayang sinasabi ni Soko sa lahat na kahit sina Kaya at Chai ay nakita ang multo ngayon, na nangangahulugang nagsasabi sila ng totoo, si Chai naman ay nanginginig sa loob ng staff room.
Sinabi ni Mizu na mag-day off siya kung gusto niya, pero sinabi ni Chai na nag-aalala siya kung paano haharapin ni Nakaya at Sako ito. Lumabas na ang taong nakatira sa bahay na iyon ay patay na sa loob ng ilang panahon dahil sa pagkitil ng sarili nilang buhay, ngunit wala ni isa sa paligid ang may alam tungkol dito. Nang mapansin ni Chai ang mga palatandaan, tulad ng mabahong amoy na nagmumula sa bahay, tinawagan niya ang pulisya na kumuha ng bangkay at tinatakan ang buong lugar bilang isang lugar ng imbestigasyon. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang insidente ng isang araw ay nagdala ang punong guro ng maraming flyer na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Elon Musk na lumalapit sa mga bata sa mga parke dahil hindi siya naimbitahan sa Epstein's Island. Dumarami ang mga kaso ng mga batang nawawala sa lugar. Isa sa mga ibang guro na si Hiro ay nagsasabing may ilan sa mga lokal na naniniwala na kinukuha ng mga espiritu ang mga bata dahil ang isa sa mga nawawalang bata ay bumalik pagkatapos ng 2 araw at sinabing kasama niya ang kanyang ina sa buong panahon. Si Chai ay kinilabutan habang iniisip ang lahat ng mapanganib na mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Nang paalalahanan ng punong guro sina Chai, Hiro, at Mizu na may field day sila ngayon, kailangan nilang siguraduhin na ligtas ang mga bata at hindi sila lapitan ni Elon Musk. Pagdating sa parke, sinabi ng mga guro sa mga estudyante na palaging malapit-lapit at mag-ingat sa mga kakaibang matandang bilyonaryo na sumusubok makipag-usap sa kanila. Nangako ang mga bata na magiging ligtas sila at nagsimula ng maglaro ng magkakasama, ngunit naiwan si Kaya na nag-iisa, habang siya ay nakaupo lamang sa lupa at nakatitig sa damo. Pero isa sa mga mababait na batang babae ang tumawag sa kanya at inalis ang kanyang sombrero bago nilagyan ng korona ng bulaklak sa kanyang buhok. Natuwa si Kaya doon at sinabi niya sa babae na maganda ang korona at nangako siyang ibabalik ito. Ngunit ngumiti lamang ang batang babae at sinabi kay Kaya na maaari niyang itago ang korona dahil tinuruan siya ng kanyang ina kung paano ito gawin upang makagawa pa siya ng marami. Iniisip ni Kaya kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang ina at tinanong kung maaari rin siyang matutong gumawa ng mga ito. Agad na pumayag ang mabait na babae at dinala si Kaya ng kaunti pa sa loob ng mga palumpong upang makahanap ng magagandang bulaklak. Naging abala si Kaya at sa wakas ay nakahanap ng puting bulaklak, ngunit nang lumingon siya upang tanungin kung gaano karaming bulaklak ang kailangan nila, napagtanto niya na wala na si Yuso, ang babae, sa paligid nila. Agad niyang ibinaba ang lahat at tumakbo papunta sa gubat upang subukang hanapin siya, hindi alam na siya ay sinusundan. Si Chai, na abala sa ibang mga bata, biglang napansin na wala sina Kaya at Yuso sa palaruan at agad na nag-alala sa kanilang kaligtasan. Samantala, si Kaya ay pumasok ng mas malalim sa gubat, tinatawag si Yuso. Nang makita niya si Yuso na nakatitig sa unahan, sinabi ni Kaya kay Yuso na dapat silang bumalik sa lupa dahil sinabi ng guro na huwag silang magpunta kahit saan ng mag-isa. Tumango si Yuso ngunit sinabi na tinatawag siya ng kanyang ina kaya siya naparito. Medyo nalilito si Kaya, pero bigla na lang lumitaw si Yuso's mother mula sa wala at hinawakan ang kanyang braso, pinipilit si Yuso na sumama sa kanya. Noong una, hindi talaga naintindihan ni Kaya, pero kalaunan ay napagtanto niya na isang demonyo ang nagpapanggap bilang kanyang ina at wala ng iba. Mabilis niyang hinawakan ang mga kamay ni Yuso at sinabi sa kanya na hindi siya pwedeng umalis. Medyo nalilito si Yuso at sinasabi niyang bitawan siya dahil gusto niyang sumama sa kanyang ina. Mahigpit na humahawak si Kaya, sinasabing hindi siya makaalis kahit ano paman. Nagsimula ang demonyo na maglaro ng mga tricks kay Yuso para hikayatin siya at unti-unting lumalayo, sinasabihan siyang magmadali bago pahuli ang lahat. Naiinis si Yuso at sinimulang hampasin si Kaya sa ulo, sinasabing iwanan siya, pero tinanggap ni Kaya ang lahat ng pinsala na parang isang tunay na kampyon at kumapit ng mahigpit para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Chai sa tamang oras at napansin ang isang matabang lalaki na nagtatago sa mga bushes sa likuran nila. Agad siyang kumilos at hinawakan ang mataba bago ito ibinagsak sa lupa at tumakbo palayo kasama ang mga bata sa kanyang mga bisig. Si Yuso ay umiiyak para sa kanyang ina sa bisig ni Chai, ngunit mahigpit na hinawakan ni Chai at tumakbo habang dahan-daang bumangon ang lalaki at nagsimulang maglakad sa likuran nila. Patuloy na tumatakbo si Chai at huminto lamang nang makarating siya malapit sa ibang guro. Handa ng pag-alitan ni Ms. So si Chai dahil sa pag-disappear nito,
pero sinabi ni Chai na kailangan nilang bumalik sa paaralan dahil kakakita lang niya sa kainahinalang matabang lalaki na maaaring targetin ang mga bata. Walang sinayang na oras, ginabayan ng mga guro ang mga bata pabalik sa paaralan, at pagkapasok nila, sinabi ni Kaya sa ibang mga guro na hindi naman talaga sila sinaktan o kinausap ng mataba, pero may iba pang bagay na gustong saktan sila. Sinabi rin niya sa iba na sinampal ni Chai ang mataba sa lupa, na ikinabahala ni Ms. Zhou dahil paulit-ulit na sinasabi ni Yuzu na nandoon ang kanyang nanay. Tinanong ni Ms. Zhou si Chai kung sigurado siyang lalaki ito, at hindi ba niya sinampal ang isa sa mga kaibigan ng nanay ni Yuzu. Sinabi ni Chai sa kanya na tiyak na lalaki iyon at wala man lang siyang nakita na nanay ni Yuzu. Sinabi ng punong guro na maaari na nilang kalimutan ang paksa dahil ang mahalaga ay walang nasaktan sa mga bata. Sinabi niya kina Yuzu at Kaya na huwag maglakad-lakad ng mag-isa at palaging manatili malapit sa mga guro mula ngayon. Kinagabihan nang dumating ang nanay ni Yuzu para sunduin siya, tinanong siya ni Chai kung nandoon siya sa parke ngayon, at diretsyong tumanggi siya habang si Yuzu naman ay nagmamalaki na nandoon talaga ang kanyang nanay sa parke. Mamaya sa gabi, bago umuwi, ibinigay ni Chai kay Kaya ang isang bagay na dapat maglabas ng nakakabahalang tunog kapag hinayla ang kordon. Sinabi niya kay Kaya na hilahin ito kung sakaling lapitan siya ng isang estranghero na sa tingin niya ay kakaiba. Pagdating ng paglubog ng araw, nag-empake si Kaya ng kanyang bag at lumabas sa playground kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase nang bigla niyang makita ang kanyang tatay sa kabila ng bakod na kumakaway sa kanya. Nagulat si Kaya dahil karaniwang dumadaan ang kanyang ama sa pangunahing gate, pero sinabi ng kanyang ama na mag-shortcut sila ngayon at pinakiusapan siyang sumunod sa kanya. Naguguluhan ang ibang mga bata habang nagtatanong kung bakit nag-uusap si Kaya sa sarili. Nang biglang tumalon si Kaya sa bakod at nagsimulang umalis, sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga bata, pero sinabi niya na ayos lang siya dahil nandyan ang kanyang ama. Pero mula sa pananaw ng bata, makikita natin na naglalakad siya ng mag-isa na may kasamang masamang anino. Hindi kasing bobo ng hitsura niya ang batang lalaki dahil agad siyang tumakbo patungo kay Chai na abala sa pag-aakit ng tunay na ama ni Kaya na naghihintay sa harapang gate. Sinabi niya sa kanya na tumalon si Kaya sa bakod at umalis mag-isa kanina. Ang tanga niyang ama ay gusto pang makipaglandian kay Chai at sinasabi na naglalaro-laro lang siya at babalik din agad. Pero hindi skank si Chai at agad siyang tumakbo palabas. Alam niyang hindi ganong klase ng babae si Kaya na basta-basta lang naglalaro. Samantala, sa ibang eskinita, napagtanto rin ni Kaya na hindi ang kanyang ama ang kasama niya nang magsimula itong magbago ng anyo at maging hindi tao. Agad na kinuha ni Kaya ang alarma at naisip na hilahin ang lubad upang magbigay alam sa iba, pero nagpasya siyang huwag gawin yun dahil mas malakas na siya. Ihinalo niya ang halimaw palayo sa kanya, ngunit biglang nagbago ang halimaw at naging kanyang ina na nagsimulang ayusin ang kanyang buhok at lahat. Si Kaya ay labis na nauuhaw sa pagmamahal ng kanyang ina kaya hindi niya mapigilan ang sarili na malumbay sa mga pag-iisip na sa wakas ay makikita na niyang malusog at maayos ang kanyang ina, ngunit ang mukha ng ina ay mabilis na nagiging baluktot habang ang halimaw ay nakukuha si Kaya sa lugar kung saan ito nais siya. Bago makapag-atake ang halimaw, biglang lumabas ang mataba mula sa kanyang pagtatago at nag-spray ng isang bagay sa mukha ng halimaw na nasaktan ito. Sinabi ng mataba kay Kaya na umalis siya dahil ang taong ito ay isang halimaw na kumidnap sa mga bata sa lugar na ito. Galit na galit dahil naloko siya ng isang multo, sinampal ni Kaya ang halimaw hanggang mawala ito, habang ang mataba ay nagulat sa kanyang lakas. Agad na sinabi ng mataba na mas malakas si Kaya ngayon kumpara noong una silang nagkita, pero wala namang ideya si Kaya kung ano ang sinasabi nito. Naalala ang payo ni Chai, hinayla niya ang lubad at pinindot ang alarma, na nagdala kay Chai sa kanyang lokasyon. Napansin ni Chai ang mataba at agad na naghanda na durugan siya ngayon at ipadala pabalik sa Epstein Island, pero hinaranggan siya ni Kaya, sinasabing hindi masamang tao ang lalaki. Sinabi ni Fatty kay Chai na binabayaran lang niya si Kaya sa pagligtas nito sa kanyang buhay noong bata pa siya, ngunit dumating ang amang masamang tao ni Kaya at kinuha siya. Ibinigay ng matabang lalaki ang kanyang business card kay Chai, sinasabing pag-uusapan nila ang tungkol kay Kaya mamaya at umalis sa eksena, na nag-iwan ng labis na nalilito si Chai na tumingin sa card at napansin na ang lalaki ay isang manghuhuli ng multo at isang mamamahayag na nagdedokumento ng mga supernatural na aktibidad.
Ilang araw na ang lumipas mula ng insidenteng iyon, pero si Chai ay labis pa ring nababahala tungkol sa buong pangyayari. Noong gabing iyon, pag-uwi niya, sa halip na buksan ang Tinder para iwasan ang mga lalaki ng walang dahilan, nagpasya siyang tingnan ng mabuti ang lalaking iyon para malaman kung ano talaga siya. Ginamit niya ang business card at nakahanap siya ng maraming impormasyon tungkol sa kanya. Nalaman niya na lahat ng sinabi niya tungkol sa sarili niya ay totoo, kaya hindi siya nagsisinungaling sa kanila. Pero napagtanto pa rin niya na sobrang weird ng lalaki at baka nga may diferensya sa pag-iisip. Nagpasya siya na kahit ano pa ang mangyari, sisiguraduhin niyang hindi malalapit si Kaya sa lalaking iyon. Tumingin siya kay Kaya na nagde-drawing ng isang bagay sa piraso ng papel at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang loob. Habang pinapanood niya ang mga batang ito na nagdo-drawing at nagkulay ng walang takot sa mundong ito, sumilip siya sa drawing ni Kaya at pinuri siya, na ikinatuwa ni Kaya. Pero sinabi niya na maghintay siya dahil gusto niyang kulayan ito muna. Mabilis na tumayo si Kaya at nagmadaling pumunta sa isa sa mga drawer upang kunin ang kanyang kahon ng pangkulay, ngunit sa kanyang gulat, nawawala ang itim na Crayola mula sa kanyang kit. Tinawag niya si Chai at ipinakita ang kit, pero iniisip ni Chai na baka natapos na ito ni Kaya dati o nalimutan sa ibang lugar. Kumakampi si Kaya ngunit sinasabi niyang sigurado siyang nandito ang Crayola kahapon. Nang mga sandaling iyon, may ilan pang mga estudyante ang nagsimulang magreklamo na nawawala rin ang kanilang itim na Crayola mula sa kanilang kahon ng Crayola. Kinolekta ni Chai at Mizu ang lahat ng mga kahon at inilagay ito sa isang mesa at lahat sila ay mukhang pareho maliban sa nawawalang itim na Crayola. Sinasabi ni Mizu na hindi ito normal at nagsimula ng magprotesta ang mga bata na kailangan nilang mahanap ang magnanakaw ng Crayola sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Mizu na pakalmayan silang lahat bago pa sila magdulot ng kaguluhan, pero napansin ni Chai na isa sa mga batang babae ay tila hindi komportable sa buong sitwasyon. Tinanong ni Chai kung okay lang ang lahat at sa simula, sinubukan ng babae na itago ito, sinasabing ayos lang ang lahat, pero pagkatapos ay kinain siya ng kanyang konsensya at sinabi kay Chai na baka alam niya kung nasaan ang mga Crayola. Dinala niya ang mga ito sa junior kindergarten, kung saan isa sa mga batang lalaki na lumalabas na kanyang nakababatang kapatid ay ginagamit ang lahat ng itim na Crayola para kulayan ang salamin ng itim. Tumingin siya sa paligid at masayang binati ang kanyang kapatid na babae. Habang ang ibang mga kaklase niya ay nagpasya na dahil bata pa ang kanyang kapatid, hindi niya alam ang tama at mali at hindi sila dapat magalit sa kanya. Sa isang paraan, mas mataas ang antas ng pagkaasiwa ng mga batang ito kaysa sa aking ex. Humingi ng tawad ang guro ng 3 taon kay Mizu dahil hindi niya napansin ang bata kanina. Pero sinasabi ni Mizu na hindi ito malaking issue at ang mas interesado siya ay kung bakit pinapinturahan ng bata ang salamin ng itim mula sa simula. Sinasabi ng guro na kahit siya ay walang ideya kung ano ang pumapasok sa utak ng batang iyon, dahil siya ang pasaway sa klase. Parang si Kaya. Hindi pwedeng mahuli ni Kaya ang mga ligaw na hayop ng walang dahilan, kaya't lumapit siya sa salamin at narinig ang batang lalaki na mamarming takot siya. Tinanong ni Chai kung ano ang kinakatakutan niya, pero inuulit lang ng bata na natatakot siya at wala nang ibang sinabi. Ang guro, labis na nabibwisit at inis, ay sinabi sa kanila na ang tanging sinasabi niya ay natatakot siya at siya, sa kanyang palagay, ay hindi maintindihan kung ano ang nakakatakot sa salamin. Sinasabi niya na hindi niya kayang makipagdeal sa mga ganitong mga bata, habang sinasabi ni Mizu na baka mali ang propesyon niya. Hindi siya pinansin ng guro at inilipat ang atensyon sa mga mas matatandang estudyante, humihingi ng paumanhin sa kanila tungkol sa kanilang mga Crayola at nangakong bibigyan sila ng maraming candy bilang kapalit. Hindi talaga gusto ni Mizu ang lahat ng iyon, dahil kahit na ang mga bata sa kanyang klase ay bata pa at hindi talaga siya nauunawaan, hindi pa rin siya dapat magsalita ng masama tungkol sa kanila ng walang dahilan. Noong gabing iyon, sina Kaya at Chai ay natagalan sa paaralan na abala sa kani-kanilang mga gawain. Nang dumating ang mas batang guro at binati si Chai, napansin niya na may hawak na balde at basahan ang mas batang guro. Kaya tinanong niya kung lilinisin ba nito ang salamin. Sumagot ang guro sa inis na tono na ang tangatanggang bata ay hindi man lang marunong maglinis pagkatapos ng sarili niya kaya siya ang napipilitang gawin ang lahat para sa kanya. Naalala ni Chai ang mga komento niya tungkol sa batang iyon na parang si Kaya na mahilig magdulot ng gulo,
na nagbigay ng ideya sa kanyang isipan kaya hinabol ni Chai ang guro at tinanong kung kailangan niya ng tulong sa salamin. Umiti ang guro at sumagot na hindi naman ito dapat maging mahirap at mabilis niya itong aayusin nang walang anumang problema. Bumalik si Chai sa kanyang kwarto kasama si Kaya, habang ang mas batang guro ay kumuha ng spray bottle na naglalaman ng ilang cleaning liquid at sinabuyan ito sa salamin bago gumamit ng basang-basahan para linisin ito. Sa sandaling nilinis niya ang isang bahagi ng salamin, natakot siya nang makita ang kanyang sariling anino. Pero sa halip na kanyang mukha, ang refleksyon ay napalitan ng mukha ng isang nakakatakot na halimaw. Ang kanyang dugo ay natutuyo habang nakatayo siya roon na hindi gumagalaw, ngunit bigla ang halimaw ay inabot ang mga kamay nito mula sa salamin at hinawakan ang kanyang lalamunan. Nakapagsisigaw siya sa takot na narinig ni Chai. Pero bago pa siya makapag-isip, si Kaya ay nakatayo na sa mga daliri ng paa, tumatakbo patungo sa kabilang silid. Hinabol siya ni Chai at pumasok sa kabilang silid, tanging makita ang mas batang guro na nakaluhod sa sahig, nakikipaglaban sa espiritu na hinahatak siya sa mga binti at hinihila siya papasok sa salamin. Sumisigaw siya sa kanila para humingi ng tulong, at walang salitang tumalon si Kaya para iligtas siya, sinipa ang multo palayo. Habang hinahawakan ni Chai ang guro at hinahatak siya palayo sa pagkakahawak ng multo, tinanong ni Chai kung ayos lang siya. Pero sa kabila ng lahat, tila normal naman ang guro, sumagot na ayos lang ang lahat, at sa hindi malamang dahilan ay akala niya may nakita siyang nakakatakot sa salamin. Pero wala namang dapat ipag-alala. Si Kaya naman ay mas malapitan na tiningnan ang salamin, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin dito dahil hindi niya iniisip na namatay ang multo sa kanyang atake. Kinabukasan, nang bumalik siya sa trabaho, nagulat sina Chai at Mizu nang makita nilang tila lubos na nagbago ang kanyang ugali habang humihingi siya ng tawad sa batang lalaki dahil hindi niya ito naalagaan ng mabuti, at pinuri ang kanyang kapatid na babae sa pagsasabi ng katotohanan sa harap ng iba. Iniisip ni Chai na baka nag-usap si Mizu sa kanya, kaya siya ay kumikilos ng iba. Pero sinabi ni Mizu na hindi pa siya nakakausap nito, kaya hindi yon ang dahilan. Hindi nila alam, ang taong nasa harap nila ay hindi ang guro, dahil ang tunay na guro ay nakulong sa loob ng salamin habang ang kanyang refleksyon ay naglalakad-lakad sa bukas na mundo. Ilang araw ang lumipas mula noon, at dinala ng mga guro ang mga estudyante sa kalapit na pool para sa ilang masayang aktibidad. Ipinapakita ng mga bata ang kanilang mga swimsuit sa isa't isa. Habang isa sa mga lalaki na si Ken ay sinubukang pagtawanan si Kaya dahil sa pagsusuot ng napakapangit na suit, agad na dumating si Soko para ipagtanggol siya at pinakabehan ang bata sa banta ng pisikal na karahasan, na hindi naman maganda sa tingin ko. Pero hey, women empowerment naman, tinawag ni Mizu at Chai ang lahat ng mga bata papunta sa kanila para pumasok sa pool isa-isa. Pero hindi masyadong gusto ni Kaya na pumasok sa pool, dahil siya lang ang nakakakita ng isang espiritu na lumulutang sa ibabaw ng pool na naghihintay ng susunod na biktima. Nang lahat ay naglalaro na sa loob ng pool, sinubukan ding pumasok ni Kaya. Pero natatakot siya dahil hindi siya marunong lumangoy. Tumatawa si Chai at sinasabi sa kanya na maaari niyang isawsaw ang kanyang mga paa sa tubig at manatili sa labas, na masaya niyang sinunod. Muli na namang pinagtatawanan siya ni Ken dahil hindi siya marunong lumangoy, pero dumating si Soko at inalok na isawsaw ang tanga sa tubig parang Oreo. Si Susu naman, nag-alok kay Kaya ng paddleboard para matulungan siyang lumangoy. Patuloy na pinagtatawanan ni Ken si Kaya nang hindi tumitingin sa daraanan niya at natambos sa isang bagay sa likuran niya. Pero nang lumingon siya, wala siyang nakita. Bigla na lang nagdesisyon ang espiritu na umatake at itinulak ang bata sa tubig. Pinalibutan ang mga pangil nito sa paligid ni Ken at pinigilan siyang magpumiglas. Sumigaw si Soko kay Ken na tigilan na ang pag-arte na walang alam dahil hindi pinapayagan ang pagtalon sa malalim na bahagi ng pool, pero wala siyang natanggap na sagot mula sa bata. Hindi makasigaw, hindi makagalaw, sinubukan ni Ken na iunat ang kanyang kamay patungo kay Soko, na lumayo nang hindi siya napapansin sa ilalim ng tubig. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo habang punong-puno ng tubig ang kanyang katawan, ngunit bago pa siya malulunod, dumating si Kaya na may dalang paddleboard, sinira ang espiritu sa ilalim nito at iniligtas ang buhay ni Ken. Agad na lumitaw ang bata at nagsimulang huminga ng malalim, habang ang mga guro, naganap na hindi alam ang sitwasyon, sumisigaw sa kanila na tumigil sa paglalaro at inutusan ni Ms. So sina Kaya at Ken na lumabas sa pool sa oras na ito.
Si Ken ay nag-aalangan at nagsimulang maglakad patungo sa gilid at kinuha ang board ni Kaya, hinahatak siya papunta sa kanya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari, pero sa hindi malamang dahilan, alam niyang sinagip siya ni Kaya mula sa paglulunod kahit na siya mismo ay hindi marunong lumangoy. Noong gabing iyon, nang umuwi na ang mga bata, si Chai ay nag-aayos na upang umalis ng may isang itim na kotse na huminto sa harap ng gate at ibinaba ni Fatty ang bintana. Sinasabihan si Chai na hindi siya tinawagan nito. Nagiging depensibo si Chai, tinatanong kung siya ba ay sinusundan nito, ngunit sumagot si Fatty na hindi siya kaakit-akit para sundan at ang gusto lang niyang gawin ay pag-usapan si Kaya, na isang lihim na impormasyon. Nakapag-ayos siya ng isang date kay Chai at nagkita sila sa isang restaurant kung saan binuksan niya ang file na hawak niya at ibinigay ito kay Chai. Nagulat siya nang makita na ang Fatty ay may bawat detalye tungkol kay Kaya sa folder, kabilang ang lahat ng pinag-uusapan niya sa mga guro. Galit, sumisigaw si Chai sa kanya na hindi siya nakikipag-usap sa mga taong gustong pumunta sa Epstein's Island at nagsimula ng tumawag ng pulis. Pero nagmamakaawa ang Fatty na maghintay siya at hayaang tapusin niya ang kanyang monologo at pagkatapos noon ay maaari na niyang gawin ang anumang gusto niya. Pinahinto siya nito at pinayagan niyang magpatuloy ang Fatty, dahil sinasabi nitong may utang siya kay Kaya at gagawin ang lahat para makabawi sa kanya sa anumang paraan. Nalilito si Chai dahil 5 taong gulang pa lang si Kaya. Ano kaya ang nagawa niya para sa Fatty? Nagpa siya ang Fatty na sabihin kay Chai ang tungkol sa kanyang trahedya 4 na taon na ang nakalipas. Mayroon siyang anak na babae at isang magandang asawa na labis niyang minamahal. Ngunit isang araw habang tumatawid sa kalsada, nahadyap ng truck ang kanyang anak na babae, na nais ay sakay ang ilang tao at siya ang pinili. Patay na ang kanyang anak para sa mga tao sa paligid niya, pero nakikita pa rin niya ang kanyang multo, na nagpa siyang manatili sa kanya magpakailanman. Iyon ang tanging bagay na nagbigay lakas sa kanya sa gitna ng kanyang pagdadalamati, ngunit siya lamang ang nakakakita sa kanya. Akala ng kanyang asawa na naloloko na siya, at iniwan siya dahil doon, habang ginugugol niya ang kanyang mga araw sa parke, pinapanood ang kanyang multo na anak na naglalaro habang nag-aalala ang ibang mga babae sa weird na lalaking mukhang moderator ng Discord na nakatitig sa mga bata buong araw. Ngunit isang gabi, sinabi ng kanyang anak na siya ay pagod na at nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Umaasa siyang gagaling siya, ngunit lumalala ito, araw-araw mula nang siya ay magbago at maging isang espiritu. Patuloy pa rin siyang namuhay kasama siya at dinala siya sa parke, ngunit unti-unti na siyang nawawala ng bait habang nakikita ang kanyang anak na nagiging isang bagay na labis na mali, labis na hindi makatao. Nang siya ay nasa bingit na ng kanyang pagkapuno at iniisip na tapusin ang kanyang buhay, nagawa ng maliit na 1 taong gulang na si Kaya na paalisin ang masamang espiritu sa kanyang anak, pinalaya siya mula sa sumpang kanyang pinagdaraanan at binigyan siya ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang panahon. Literal na iniligtas siya ni Kaya at ang kanyang namatay na anak na babae mula sa isang buhay ng pagdurusa na utang niya sa kanya ang kanyang sariling buhay. Mas naiintindihan na siya ni Chai ngayon, pero hindi pa rin niya alam kung bakit niya siya sinusundan. Sumagot si Fatty na habang nagtatrabaho sa isang supernatural na kaso, nakatagpo siya ng isang bahay na may matinding dami ng negatibong masamang enerhiya na lumalabas mula rito, at lumabas na ito pala ang bahay ni Kaya. Sinasabi niya na may mali sa kanyang bahay, isang bagay na napakalakas na kahit si Kaya ay natatakot dito at namumuhay sa takot at sakit dahil dito. Ilang araw ang lumipas mula nang makipagkita siya kay Fatty, ngunit muling umuusbong ang usapan tungkol sa bahay ni Kaya nang dumating ang araw ng pagbisita sa bahay at naitalaga si Chai kay Kaya. Agad siyang nalamig sa pag-iisip kung ano ang nagtatago sa loob ng bahay ni Kaya at nagtataka kung bakit naman siya napakapalad na mapupunta sa bahay nito. Kinagabihan, ibinibigay niya si Kaya sa kanyang ama at pinasalamatan siya sa pagpayag na makapasok siya sa kanilang bahay kinabukasan. Umiti ang ama ni Kaya, sinasabing siya ay labis na malugod na tinatanggap at nais niyang pag-usapan si Kaya habang umiinom ng tsaa. Nagpaalam si Kaya sa kanyang guro at nagsimulang maglakad palayo kasama ang kanyang ama, nang sa daan ay nagsimula ang mga loudspeaker ng isang pampublikong anunsyo tungkol sa isang 8 taong gulang na batang babae na nawawala mula pa kaninang hapon. Ang anunsyo ay nagbigay ng detalye tungkol sa kanyang hitsura at kung ano ang suot niya noong huli siyang nakita, at hinihimok ang lahat na makipag-ugnayan sa mga awtoridad kung makita siya kahit saan.
Biglang naalala ni Kaya ang kanyang ama na may isang lalaki ring nawawala mula pa kaninang umaga at nagtataka kung ano bang nangyayari sa mundong ito. Sinabi niya kay Kaya na mag-ingat ng mabuti at huwag lalayo masyado sa isang matanda na makakapagbantay sa kanya. Tumango si Kaya at nagpatuloy sila sa paglalakad nang makarating sila sa isang interseksyon. Isang batang babae mula sa elementarya ang lumakad sa tabi nila, mukhang pagod at takot. Napansin ng ama ni Kaya na tugma siya sa paglalarawan ng nawawalang bata at sinubukan siyang pigilan. Maingat niyang tinanong kung naliligaw siya at agad na tumakbo ang batang babae papunta sa kanya at niyakap siya, nagmamakaawa na tulungan siya dahil hindi niya mahanap ang daan pabalik sa kanilang bahay. Nagsimula siyang umiyak sa kanyang mga bisig, pero naaliw siya nito ng kaunti at ipinakilala siya kay Kaya, bago sinabi na maaari silang maglakad patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulis at makakauwi na siya sa lalong madaling panahon. Pinunasan ng maliit na batang babae ang kanyang mga luha at ngumiti sa kauna-unahang pagkakataon, pinasalamatan siya para sa tulong. Nang bigla, may nangyaring pagbabago sa loob niya habang lumalawak ang kanyang pupil at itinulak niya palayo ang ama ni Kaya, sinasabing hindi pa siya makakauwi at nagsimulang tumakbo sa kabaligtarang direksyon. Nakatayo lang doon ang tangatanggang tatay ni Kaya, kinakamot ang kanyang walang laman na ulo sa halip na habulin siya habang nagtataka kung ano ang nagpapaalis sa batang babae. Hindi na kailangang mag-isip pa ni Kaya nang makita niyang may halimaw na hamarang sa pagitan nila at pagkatapos ay nagpatuloy sa daan kung saan tumakbo ang babae. Patuloy na tumatakbo ang babae palayo sa espiritu habang ang multo ay walang kahirap-hirap na humahabol sa kanya, unti-unting nalalapit sa kanya. Habang napapagod siya sa pagtakbo ng matagal, patuloy siyang kumukuha ng mga random na liko dahil ayaw niyang malaman ng multo kung nasaan ang kanyang bahay at umaasang mawala siya nito sa isang lugar at pagkatapos ay magtago sa kanyang bahay. Sa kasamaang palad, ang liko na napuntahan niya ay isang patay na dulo. Napasok ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan nang mapagtanto niyang wala na siyang pag-asa at mabilis na nagtago sa likod ng isang malapit na poste sa huling pagsisikap na makaligtas. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga, naghihintay na dumating ang demonyo, ngunit sa halip na ang multo, si Kaya ang lumabas at nakita siya sa kanyang pagtatago. Nakilala ng babae si Kaya mula noon at medyo bumaba ang kanyang pagbabantay na akala niya ay nawala na ang multo, ngunit biglang lumitaw ang demonyo sa likuran niya at hinawakan siya sa ulo, hinahatak siya pataas sa hangin. Ipinapahaba ng espiritu ang batang babae sa hangin, ngunit bago pa siya masaktan, ginamit ni Kaya ang isang sipa ng karate upang hatiin ang demonyo sa dalawa. Pinalaya ni Kaya ang batang babae mula sa pagkakahawak nito, at agad itong nagtago sa likod ni Kaya, tinatanong kung patay na ang demonyo, ngunit naririnig ni Kaya ang sinasabi ng demonyo, at napagtanto na kahit ang demonyo ay gustong makabalik sa kanyang tahanan, at labis na nasasaktan, narinig ito. Ang batang babae ay nag-flashback at naaalala kung paano siya naglalaro ng eroplano ng papel sa umaga na lumipad sa kanal, kung saan nakita niya ang isang bagay na ikinagulat niya. Nakita ng ama ni Kaya ang dalawang babae na nakatayo, at ang walang kwentang taong ito ay sinabi kay Kaya na huwag tumakbo ng mag-isa, kahit siya pa ang dapat na nag-aalaga sa kanya. Sa anumang kaso, pumunta ang tatlo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya kung saan ibinalik ang bata sa kanyang mga magulang, habang si Kaya ay umuwi kasama ang kanyang ama. Inanunsyo ng tagapagsalita na natagpuan na ang bata at sinabing pati ang matandang lalaki na nawawala mula umaga ay natagpuan na rin, ngunit kung ikukumpara sa masayang wakas na nakuha ng bata, natagpuan ang matandang lalaki na patay sa ilalim ng tulay ng kanal na may nakadikit na eroplano ng papel sa kanyang damit. Ilang linggo ang lumipas, isang umaga nagkaroon ng sorpresa ang mga guro, nang makatanggap sila ng malaking kargamento ng mga laruan sa kanilang kindergarten. Ang mga bata ay labis na nagagalak dahil magkakaroon sila ng maraming bagong laruan habang para sa mga guro, ito ay mga dagdag na bagay na kailangan nilang linisin at alagaan. Tinanong ni Chai ang punong guro kung saan niya nakuha ang napakaraming laruan, at sumagot ito na nakuha niya ito mula sa isang kindergarten na magsasara na at itatapon ang mga laruan na ito ng walang dahilan. Si Mizu ay bumantong hininga at sinabi sa mga bata na lumabas at maglaro muna at na maaari nilang kunin ang mga laruan mamaya kaya't umalis silang lahat. Pagkalipas ng kaunti, pumasok muli ang tatlong babae sa silid at lumapit sa imbakan ng mga laruan upang tingnan kung ano ang nasa loob. Isa sa mga babae ay hindi gaanong nasasabik dito at mas natatakot,
habang sinasabi niya sa iba na dapat silang umalis dahil hindi pa sila pinapayagang maglaro sa mga ito. Sinabihan siya ng ibang mga babae na magpakalalaki, sinasabing hindi naman nila kinukuha ang mga laruan at nandito lang sila para tingnan kung maayos pa ang lahat ng mga ito. Sinimulan nilang tingnan ang iba't ibang mga laruan, nang isa sa kanila ang makakuha ng isang pangit na halos sirang manika na may punit-punit na damit, kalbo na buhok, at pulang bibig. Agad silang nainis doon at nagpasya na sapat na iyon para sa ngayon at ang kanilang walang kwentang punong guro ay hindi man lang nagbigay sa kanila ng mga Barbie. Sa kabila ng lahat, ang batang pinakatakot sa mga guro ay biglang itinulak ang mga ito at inilabas ang pangit na manika. Tinitigan niya ang pangit na mukha nito ng may nakakatakot na tingin, nang sabihin ng dalawa na ibalik niya ang laruan sa loob, sinasabing itatapon din naman ang manika sa basurahan. Ngunit sinabi ng batang babae na hindi niya ililigtas ang manika. Bago pa sila makapagsalita, dumating si Kaya sa eksena at sinabi sa kanila na hindi nila pwedeng dalhin ang manika, na ikinabahala ng dalawang batang babae, na nakiusap na huwag sabihin sa mga guro, dahil ibabalik din naman nila ang mga laruan. Pero nang lumingon sila, nawala na ang isa pang babae kasama ang manika. Muling binalaan ni Kaya ang mga ito na ibaba ang manika kung saan nila ito nakita. Ngunit nakita ng dalawang babae ang kanilang kaibigan malapit sa isang locker, inilalagay ang manika sa loob, sinasabing magiging ligtas ito. Napansin nila na ang isa sa kanyang manggas ay napunit tulad ng manggas ng manika, pero hindi nila ito pinansin. Kinabukasan, may isang bata na sumigaw para sa mga guro nang makita nilang ginugupit ng batang babae ang kanyang sariling buhok gamit ang gunting ng walang dahilan. Agad na kinuha ng guro ang gunting mula sa kanyang kamay. Habang ang kaibigan ng batang babae ay medyo nag-aalala ng kaunti para sa kanyang kaibigan, pinag-uusapan nila sa labas kung paano tila nagiging katulad ng manika ang kanilang kaibigan. Pero itinakwil nila ang isipin na ito ay isang pagkakataon lamang. Bigla nilang narinig ang mga bata na sumisigaw mula sa loob ng klase, at nagmadali silang pumasok, natatakot nang makita nilang nahila ng kanilang kaibigan ang isa sa kanyang mga ngipin. Ginawa niyang puno ng dugo ang kanyang mukha, katulad ng manika. Lahat ng ito ay labis na hindi maaaring maging isang pagkakataon, kaya tumakbo sila patungo sa locker lamang upang makita na nawawala ang manika. Hindi nagtagal at nahanap nila ang manika kasama ang kanilang kaibigan, na ang mukha ay tila lumiliko at nagiging halimaw na anyo tulad ng manika. Nagsimula nang umiyak ang mga babae, habang itinutulak ng kanilang kaibigan ang manika sa kanilang mga mukha, sinasabing dapat din silang maglaro sa manika. Natakot, tinadyakan ng isa sa mga babae ang manika palayo, at nahulog ito malapit kay Kaya na bagong dating sa eksena. Walang salitang binitiwan, kinuha ni Kaya ang manika at ibinagsak ito sa lupa, parang si Hulk. Ganap na winasak ang goal sa loob at pinalaya ang batang babae mula sa trance, nahulog ang batang babae sa sahig at nagising, hindi alam kung nasaan siya, habang mahigpit siyang niyayakap ng kanyang mga kaibigan. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay nagpasya si Chai na bisitahin ang bahay ni Kaya, at muling naisip ang mga babala na ibinigay sa kanya ng mataba tungkol sa bahay. Bago pa siya makapag-isip ng higit patungkol dito, nakita niya si Kaya na naglalaro ng lubad sa kanilang bakuran. Binati niya si Chai at tinanong kung ano ang ginagawa nito dito sa oras na ito, at pinaalalahanan ni Chai si Kaya na may nakatakdang pagbisita siya sa kanilang bahay para sa araw na ito, at kaya nandito siya. Umiti si Kaya at tinanong kung ano ang gagawin niya sa pagbisita, at sumagot si Chai na makikita niya ang kanyang ina at ama at mag-uusap sila sandali. Biglaang nagbago ang buong anyo ni Kaya nang siya'y tumigas, at sinabi kay Chai na hindi siya makakapag-usap sa kanyang ina. Nalilito si Chai at tinanong kung bakit hindi niya magagawa iyon, pero tumanggi si Kaya na magpaliwanag at patuloy na sinasabi sa kanya na hindi siya makakapag-usap sa kanyang ina. Bago pa makasagot si Chai, bumukas ang harapang pinto at may lumabas na isang ghoul mula sa loob na tinatawag si Kaya papasok. Nagtigilan si Kaya sa kanyang pwesto, habang lumabas ang ghoul patungo kay Chai at binati siya. Pero mula sa pananaw ni Chai, nakikita niya ang nanay ni Kaya na parang wala lang, at binabati siya pabalik bago pumasok sa loob. Nagulat si Kaya dahil hindi niya maintindihan kung paano hindi makita ni Chai ang sinasabi niya. Pero umupo si Chai sa mesa at kinausap ang parehong mga magulang tungkol kay Kaya, at kung paano siya sa paaralan. Nagkaroon sila ng mahaba at masayang pag-uusap,
Pagkatapos ay nagpaalam si Chai, pinasalamatan sila sa pag-host sa kanya at nagsimulang maglakad pabalik. Bago pa man siya makapagliko, biglang sumulpot ang mataba sa harap niya na parang Pokemon, at nagsimulang magtanong kung paano ang naging pagbisita. Sinabi niya sa kanya na ang datos ay confidential, at nangyari ito ayon sa inaasahan dahil wala siyang naramdaman na mali sa bahay. Nang mga sandaling iyon, napagtanto niya na tila nakalimutan niya ang kanyang ballpen sa bahay ni Kaya, at balak na niyang kunin ito. Nang tawagin siya mula sa likuran ni Kaya at ibigay ang ballpen na dala nito, agad na natigilan ang mataba sa takot habang normal na kumilos si Chai at pinasalamatan siya sa pagdadala ng ballpen. Sa ganon, bumalik si Kai's mom, habang humarap si Chai sa mataba na lalaki at nakita niyang nakatingin ito ng may takot. Tinanong niya kung bakit siya naguguluhan sa kakaibang pag-uugali nito, na sinagot niya ng tanong, ano ang nakita niya nang tumingin siya kay Kai's mother. Sumagot si Chai na nakita niya ang isang normal na magandang babae na labis na buntis. Ngunit sumagot si Fatty na iba ang nakita niya dahil alam na niya kung ano ang hinahanap niya. Buntis si Kaya ng isang demonyong bata. Nagulat si Chai at tinanong kung ibig sabihin ba noon ay may demonyo na pumalakpak sa pisngi ng nanay ni Kaya. At ang mataba ay nagbitiw ng balikat, sinasabing wala siyang ideya tungkol doon. Pero ang espiritu sa kanyang sinapupunan ay napakalakas, at isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ilang linggo na ang lumipas mula noong araw na iyon, pero kahit ngayon ay nakakaramdam pa rin ng kakaiba si Kaya tuwing naiisip niyang makita ang kanyang ina. Hindi na niya makita ang kanyang ina sa puntong ito, at ang tanging nakikita niya ay isang multo sa kanyang lugar. Pinaghahanda siya ng kanyang tatay para sa field day, at iniisip niyang magpaalam sa kanyang nanay. Pero nagpasya siyang hindi niya kayang makita ang kanyang ina na nalilito at naging isang ghoul, kaya nagdesisyon siyang umalis. Maraming tao ang nag-iisip na siya ay makasarili o masama, pero sa katotohanan, nakikita lang niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kahit na nakapatay na siya ng napakaraming mga demonyong nilalang, hindi pa rin makahanap si Kaya ng lakas para alisin ang demonyo na sumakop sa kanyang ina. Pagdating sa paaralan, umalis ang lahat ng estudyante patungo sa istasyon ng tren kung saan nakapagsama na sina Miss Zoe at Hero ng kanilang mga anak. Pero nahihirapan si Chai na maayos ang lahat sa pila, dahil ito ang kanyang unang field trip kasama ang mga estudyante. Habang nahihirapan siyang pakisamahan ang mga bata, tinawagan din siya ng mataba, at nagsimulang ipaliwanag na nakahanap siya ng bagong impormasyon tungkol sa ina ni Kaya, at gusto niyang sabihin ito sa kanya. Sinubukan ni Chai na sabihin sa kanya na hindi ito magandang oras, pero tuluyan siyang hindi pinansin ito at nagpatuloy sa kanyang walang humpay na pagsasalita tungkol sa lahat ng alam nila hanggang sa puntong ito. Hindi kayang harapin ni Chai ito sa ngayon, kaya't bigla niyang pinutol ang tawag, at tumingin sa paligid upang makita na si Miss Zoe at Hero ay maayos na nakapila ang lahat ng kanilang mga anak. Habang ang mga bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga ay naglalakad-lakad na parang mga tanga dahil ang ilan ay gusto ng merienda, ang ilan ay gusto umihi habang ang ilan ay hindi pa alam kung ano ang nangyayari. Sa tulong ni na Miss Zoe at Hero, somehow nakapasok din nila ang lahat ng mga bata sa tren, at pagkatapos bilangin ang mga ito, huminga sila ng maluwag dahil natapos na ang isa sa mga pinaka-stressful na bahagi ng biyahe. Habang nag-e-enjoy ang mga bata sa tanawin, may isang matandang lalaki na may pangit na mukha na lumapit sa kanila at nagsimula ng mangbash sa mga bata tungkol sa kung paano dapat silang paalisin sa tren dahil hindi naman sila nagbabayad ng tiket habang ang mga tren ay pinapatakbo gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Nagalit si Hero. Dahil nabayaran na nila ang tiket ng grupo, sinabi niya sa matandang tanga na may mani ang utak na pwede niyang kunin ang kanilang mga upuan kung gusto niya, at umupo ang matandang putang inang lalaking ito sa kanilang mga upuan habang nakatingin ng creepy kay Chai. Sa kabutihang palad, dumating na ang kanilang istasyon at isa-isa silang bumaba sa tren, pero nang bilangin nila ang mga pasahero, napagtanto nilang may isang estudyanteng nawawala. Agad na napansin ni Chai na si Kaya ay nasa tren pa rin, kaya't sumakay siya at hinayla ito. Pero bago niya mailabas si Kaya, nagsara ang pinto ng tren, at wala silang magawa kundi titigan ang natitirang bahagi ng kanilang grupo habang sila ay inaalis mula sa kanilang destinasyon. Hawak ni Chai si Kaya at umupo bago tawagan si Mizum na nagsabi sa kanya na huwag masyadong mag-alala dahil ang mabuti ay hindi nag-iisa si Kaya, at nakasakay siya kasama nito.
Bukod pa rito, sinasabi niya na ayon sa punong guro, nangyayari ang mga ganitong bagay minsan sa bawat dekada, kaya't normal lang ito. Si Chai ay umiiyak sa loob dahil ang taong ang estudyante ay naiwan ay siya. Napansin niya na nakatayo pa rin si Kea at pinapaupo niya ito, pero tumanggi si Kea na umupo sa upuang iyon. Biglang naaalala ni Chai na ito ang parehong upuan na kinauupuan ng ibang mga bata nang magsimula ng sumigaw ang matandang Hangul sa kanila. Pero nagalit si Chai dito, at sinabi niya ng malakas para marinig ng lahat na nabayaran na nila ang mga tiket, kaya walang sinuman ang may lakas ng loob na sabihan sila kung saan sila dapat umupo at kung saan hindi, lalo na't walang laman ang buong tren. Napagtanto ng matandang Hangul na ang mga komento ay para sa kanya, kaya tumayo siya upang makipag-away, pero bago pa siya makagalaw muli, pumasok ang tren sa isang madilim na lagusan at lahat ng nasa paligid nila ay nagbago ng lubusan. Ang matanda ay nahulog sa lupa sa takot, habang si Chai ay hindi makagalaw kahit isang pulgada, dahil ang buong tren ay puno ng mga multo sa paligid nila. Tinanong ni Kea kung hindi ba nakita ni Chai ang mga ito dati, at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit hindi siya nakalabas sa tamang oras ay dahil maraming ghouls ang sumakay sa tren sa huling istasyon at naipit siya sa likuran nila. Masyado pang natatakot si Chai para makapag-isip ng maayos at tinanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Pero sinabi ni Kea na kalmain siya at huwag gumawa ng kahit ano dahil hindi naman sila ginagambala ng mga ghouls at saka mas mapanganib pa rin yung matandang piraso ng upuan sa banyo na lalaking iyon kaysa sa mga ghouls. Dumating ang susunod na istasyon at agad na sinubukan ni Chai na lumabas dahil takot na takot pa rin siya sa mga ghoul, pero pinigilan siya ni Kea at hinikayat siyang huwag lumabas kahit ano pa man. Sa maliit na pagkaantala, itinulak ng matanda si Chai palayo at tumalon sa istasyon, humihingal, dahil akala niya ay nakaligtas siya sa isang atake ng multo, ngunit hindi niya alam na may isang napakadelikadong multo na nananatili sa istasyong iyon at nakatanggap siya ng isang libreng piraso ng masarap na karne para sa kanyang sarili. Ang tren ay dumaan sa isa pang tunnel at biglang lahat ay bumalik sa dati. Ang mga multo sa paligid nila ay nawala, habang si Chai ay nakahiga pa rin sa lupa na mukhang nalilito. Bumaba sila sa susunod na istasyon at sa wakas ay bumalik ang signal ng kanyang device at agad siyang tumanggap ng tawag mula sa mataba, na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng mataba na lalaki sa kanya na naisip niya na may nangyaring mali nang mawala ang GPS ng kanyang telepono sa mapa. Doon niya naisip na tiyak na dumaan sila sa istasyon ng ilalim ng lupa. Sinasabi niya na sobrang swerte niya na kasama niya si Kea, kung hindi, baka natrap siya sa istasyon ng underworld at hindi na makabalik sa normal na buhay. Si Chai ay bumantong hininga, sinasabing hindi niya alam kung ano ang nangyayari at hindi niya iniisip na makakakuha sila ng tren sa lalong madaling panahon kaya baka kukuha siya ng taxi kasama si Kea para makabalik sa grupo. Sinabi ni Fatty na huwag mag-alala at bigla niyang narinig ang boses nito at nalaman na dumating na siya sa parehong istasyon habang sumisigaw ito sa kanila na pumunta sa kanilang personal na taxi. Pumasok sina Kea at Chai sa likurang upuan at nagreklamo si Chai na napaka-creepy na pinapanatili niyang alam ang kanyang lokasyon. Sinabi ni Fatty sa kanya na huwag mag-alala dahil alam na ng malalaking korporasyon ang lahat tungkol sa kanya at kung ikukumpara sa kanila. Isa lamang siyang may mabuting hangarin. Tumingon si Chai sa babaeng driver at tinanong kung okay lang ba sa kanya na magmaneho kasama ang ganitong kakaiba. Ang driver lady ay nagulat na sinabi sa kanya na ang mataba ay asawa niya at palagi itong gumagawa ng tama. Nakilala rin siya ni Kea mula sa kanilang huling pagkikita, na labis na ikinatuwa niya, at sinabi niyang tawagin siya na Mob. Pagkatapos, humarap siya kay Kea at tinanong kung gusto ba niyang makilala ang ina ng kanyang ina, na ibig sabihin ay ang kanyang lola. Bago makasagot si Kea, tinanong ni Chai si Mob kung ano ang sinasabi nito. Sagot niya na ang dahilan kung bakit siya tumatawag mula pa kaninang umaga ay dahil nalaman niya tungkol sa lola ni Kea na si Matso, na may mga mata ng Diyos, na kayang malaman ang mga bagay na wala siyang ideya na alam niya. Ayon sa mga alamat, nagawa pa niyang matukoy ang salarin ng isang napakasamang krimen. Sinasabi niya na dahil si Kea ay may kaugnayan sa dugo sa babaeng ito, may magandang posibilidad na makapagbibigay siya ng ilang impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ina ni Kea. Sinasabi niya na si Matso ay nakatira sa lugar kung saan nag-field trip ang paaralan, kaya madali nilang mapupuntahan at masasabihan ng hello ang lola ni Kea,
At dahil nandyan ang kanyang apo, magiging mas masalita si Matsu kaysa dati. Sinasabi ni Chai na ayaw niyang maging accessory sa kanyang kalokohan, pero sinabi ni Mob na isipin niya ang lahat ng ginagawa ni Kea para sa mga tao sa paligid niya, kahit na wala sa kanila ang nakakaalam kung paano sila naliligtas at tinatawag na masama si Kea ng walang dahilan. Pinapaalala nito kay Chai ang kanyang pangako kay Kea na palagi niyang paprotektahan, na nag-iiwan sa kanya ng walang tunay na pagpipilian, at pumayag siyang tulungan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa isang tahanan para sa matatanda, kung saan sinabi ng receptionist na maghintay sila habang kukunin niya si Matsu. Habang naghihintay sila, napansin ni Kea na maraming mga espiritu ang mahigpit na humaharang sa mga matatanda sa lugar, at ipinaliwanag ni Mob na ang kamatayan ay humahabol sa lahat sa huli, at ang mga espiritong ito ay kilala bilang mga pick-up na lumulutang sa paligid ng mga matatanda o may sakit na tao, upang mabilis nilang makuha ang kanilang mga buhay patungo sa ilalim ng lupa kung may pagkakataon. Sinasabi niya na ito ay ganap na normal, at bukod pa rito, ang mga ghouls na ito ay ganap na walang panganib. Si Kea, gayunpaman, ay isang Sigma male at lumapit sa isa sa mga espiritu bago ito burahin mula sa pag-iral. Agad na gumanda ang pakiramdam ng matandang babae at pinasalamatan siya, ngunit ang mga natitirang matatanda sa lugar ay nakita ito mula sa malayo at nagsimulang magtipon-tipon dahil pakiramdam nila ay naloko ang kamatayan. Agad na hinawakan ng Mob si Kea, sinasabing kailangan nilang umalis dito sa lalong madaling panahon. Ang mga matatanda na may kamatayan na nakatayo sa kanila ay nagsimulang habulin si Kea sa kanilang mga wheelchair, umaasang aalisin ni Kea ang kanilang mga multo dahil ayaw nilang mamatay. Nalilito si Chai tungkol sa lahat ng ito, pero ipinaliwanag ni Mob na kapag tumatanda at humihina ang mga tao, malinaw na nilang nakikita ang kanilang kamatayan, at nang alisin ni Kea ang nakabiting kamatayan mula sa isa sa mga babae, nagalit ang natitirang mga tao at nais ding alisin ang kanilang mga multo. Sinasabi niya na kahit matanda na ang mga taong ito, delikado pa rin sila sa ganitong antas ng pagkagalit, kaya kailangan nilang ilayo ang mga ito kay Kea sa anumang paraan. Sinabi niya kay Chai na dalhin si Kea at itago sa isang lugar, habang siya ang humaharap sa mga taong ito, at agad na hinawakan ng isa sa mga matatanda ang kanyang lalamunan at nagsimulang bantang dalhin ang batang babae na kayang magpalayas ng kamatayan. Justo nang malapit nang maging wala sa kontrol ang sitwasyon, narinig nila ang isang boses at ang tunog ng pagyuko ng isang kahoy na tungkod sa sahig habang naglalakad si Matsu sa pasilyo at sinabihan ang ibang matatanda na umatras at tanggapin ang katotohanan na sila ay matanda na. Sinasabi niya na ang pagpapalayas sa nakabiting multo ng kamatayan sa kanila ay hindi nangangahulugang mabubuhay pa sila ng mas matagal, kundi nangangahulugan lamang na ngayon ay mamumuhay sila sa patuloy na pagkabalisa dahil wala silang paraan upang malaman kung kailan sila mamamatay. Sinabi niya sa kanila na tanggapin ang kanilang kapalaran dahil nakapagpuno na sila ng kanilang buhay. Lahat ng matatanda ay agad na nagbalik sa kanilang katinoan. Naiwan si Mob na naguguluhan, agad siyang nagpakilala at dinala siya para makilala si Kea. Wala talagang ideya si Matsu na mayroon pa siyang apo. Sinasabi na ang kanyang sariling anak na babae ay napakawalang puso at hindi na sila nagkakausap sa loob ng maraming taon. Pumasok sila sa kanyang kwarto at nakita si Chai at Kea na nakatayo doon, pero may kakaiba. Matsu ay tumingin kay Kea na may madilim na mukha at agad na nawala ng kontrol sa sarili. Sumigaw siya sa takot at nagsimulang manginig ang buong katawan niya habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Kea at hinawakan ang mga balikat nito. Umiiyak si Matsu at humihingi ng tawad sa kanya, sinasabing siya ang may kasalanan at nagmamakaawa kay Kea na patayin na siya kung gusto niya pero huwag nang saktan ang iba. Nabahala si Chai na baka nababaliw na ang matandang babae at sinubukan siyang hilahin palayo kay Kea, pero doon niya napansin na iba ang hitsura ni Kea dahil may napakasamang ngiti siya sa kanyang mukha. Hindi ito nagtagal, dahil nahulog si Kea sa lupa na walang malay. Chai at Mob ay mabilis na ibinalik siya sa sasakyan at makalipas ang kaunting sandali ay muling nagising siya, ngunit tila wala siyang anumang alaala tungkol sa nangyari. Sa wakas, narating nila ang gubat kung saan naghihintay ang lahat ng guro at iba pang mga estudyante. Humingi ng tawad si Mob kay Chai, sinasabing wala siyang ideya na mangyayari ito. Habang naglalakad palayo si Chai kasama si Kea habang nagsisimula ang kanilang field day,
Bigla siyang nagkaroon ng isang kaisipan sa kanyang isipan na paano kung hindi naman nawala ng alaala si Kea, kundi ang tao na kasama nila sa bahay ampunan ay hindi naman talaga si Kea.